Good afternoon to everyone, every pastors, leaders, and workers of the SCP Tribe. Kamusta na po tayo? Nagpapasalamat po muli ako dahil nabigyan ng pagkakataon ng magbahagi dito po sa ating panghapong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Bago po ako magsimula, tayo po muna ay sumandali po magkita at yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos muli sa pagkakataong ito na nagkakalupon niyo sa malingkod o God. Samahan niyo po ako, Panginoon, sa pagdadala po ng mensahe ito ng bawat isa ay mapagpala o Diyos sa bawat mga kapakinig, Panginoon, saan man abutin, Panginoon Lord God, na mensahe ito o God, sa mapagpala, Panginoon, ng mga salita. Gamitin mo rin po o Diyos sa pagpapala ang mga teknolohiya na ginagamit po ng bawat tagapagsalita ng SCP Tribe, Father God, ang live stream po na ito. Gitsa lahat, Panginoon, salamat po sa buhay po ng aming mentor, Pastor Wilbert Potian, na hindi po, Panginoon, nagsasawang kami po ay bahaginan at turuan upang ang bawat iglesia na aming pinangangalagaan o Diyos ay maging accurate and strong. Pinupuri kita o Diyos, pinasasalamatan kita. Kayo po ang aking tinataas sa ipong pinakamataas sa papuri pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli magandang hapon po sa ating lahat. Sa pagkakataon ito, nais ko pong ibagi po sa inyo ang isang topic. It's about restoring our first love to Jesus. At babasahin ko po ang aklat po ng pahayag in the book of Revelation chapter 2, 1-7, tasalin po ng Tagalog. Ganito po sinasabi. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang sinasabi na may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y apostol at napatunayan mo sila ay huwad. Alam ko rin matyaga ka, nagtiis ka ng maraming hirap alang-alang sa akin. At hindi ka sumuko. Subalit, may isang bagay na ayaw ko sa iyo, iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ko riyan at alisin ko sa kinilalagyan ang iyong ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapoputan mo rin tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaitan. Ang lahat ng pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Sa mga iglesia, sa magtatagumpay ay bibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa paraiso ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Mapapansin po natin ang kausap po ng ating Panginoon ay it's a church. Hindi po ito individual. As we know that these are the 7 churches written in the book of Revelation. And the first church that was mentioned here ay iglesia po ng Efeso. It's about restoring our first love to Jesus. Restoring our first love to Jesus has something to do about bringing back our passion, our devotion, our eagerness, and blaze of fire when we first know Jesus Christ as personal Lord and Savior. Sinasabi po ito mga kapatid, yung restoring po na tinatawag, ito yung paano natin may papanumbalik yung ating pag-ibig. Yung pag-ibig na nadama mo na ikaw ay unang nakakilala sa Panginoon. Yung eagerness po natin, yung alat ng nag-aapoy ng ating spirito nung tayo unang nakakilala sa Kanya. Dito ho, sinasabi po rito, the meaning of restore means to bring back in original position, to revive or bring back to life. Pag sabi restoration, ipanbalik, buhayin muli, ibalik muli. Okay?
At ito po ang isang kalagayan po sa iglesia dito sa Aklat ng Pahayag at ang iglesia po ng Epeso. Magpapatuloy po tayo. In Revelation chapter 2 verse 4, it says, "Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love." Sinasabi ng Panginoon, meron akong isang laban sa iyo, na iniwan mo ang una mong pag-ibig. Mapapansin po natin, the word "nevertheless, I have this against you, that you have left your first love." It's a progressive sentence, meaning to say, yan po ay nagpapatuloy. Hindi po yan sinabi po, then hindi na po mangyayari. It's a progressive in a sense na maaaring ngayon po, nagpapasimula po tayo, mainit po tayo sa simula, then along the way, pag nakaramdam na tayo mga problema, pagsubok sa buhay, mga suliranin, unti-unti po na ang mananampalataya ay nanlalamig. Nawawala na po yung kanyang unang pag-ibig sa Diyos. When we say first love, it is an unadulterated kind of love. It is a virgin kind of love, mga kapatid. Ito pa yung hinahanap po ng Panginoon sa atin, na kung saan, nung una tayo po ay masipag, masikap, nung una, lagi siya ang nasa puso natin, ngunit dumating ang panahon dahil po sa mga dinaraanan pong problema, pagsubok sa buhay, karamdaman, pinansyal na kalagayan, minsan ay para bang hindi na po siya ang ating nagiging focus. Napupunta ang ating atensyon, ang ating paningin, ang ating puso sa ibang bagay. Tandaan po natin, this word, "nevertheless, I have this against you," it's a progressive sentence. You left your first love, and you lost your first love. In Revelation chapter 3, verse 15 and 16, it says, "I know your works, that you are neither cold nor hot. I wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm, and neither cold or hot, I will spew you out of my mouth." Ito pong talatang ito po ay binanggit naman po sa iglesia po ng Laodicea. Kung babasahin po natin, yung sinabi ng Panginoon doon, sana ikaw ay mainit o malamig. Pero dahil hindi ka mainit o malamig man, ikaw ay malahiningan, at sabi po rito, isusuka kita. Ispang kalagayan po ng iglesia sa harapan ng Panginoon, ng maraming mananampalataya sa harapan ng Diyos, ay ang bagay na ito na minsan yung dating mainit ay nanlalamig, yung dating maalam ay nawawala na po yung apoy ng pagsamba, nawawala na po unti-unti ang apoy ng paglilingkod po sa Panginoon. Ito po yung dalawang kalagayan po na nakikita po ng Panginoon sa atin. But the question is, how can we restore our first love to Him? You know, both of these scriptures are indicative of a person who was left and lost their first love. And what are these two scriptures? Yung binanggit po una kanina sa Revelation chapter 2 verse 4, na sabi po doon, alam po yung pagpapagal, I know your works, your labors, but I have one thing against you, that you left your first love. Then the other one, yung Revelation 3:15-16, na sabi po ng Panginoon doon, sana ikaw ay malamig o mainit. Ngunit, dahil hindi ka malamig o mainit, ikaw ay isang malahininga, isusuka kita. Ito po ang dalawang kalagayan ko, mga kapatid, na nagpapahayag sa isang mananampalataya na unti-unti niyang iniiwan ng kanyang pag-ibig, yung unang pag-ibig, una sa Ebanghelyo at sa paghahari o kaharian po ng Diyos. In this message, I want to talk about how we can restore our first love that once ignited our hearts and spirits. This is something that all of us Christians must have to deal with from time to time. If you are not watchful to ourselves, mga kapatid, ito po ang naging dahilan na unti-unti nating panlalamig, paglayo, wala na tayong panlasa, at nagiging busy na po tayo sa maraming bagay. Instead, ang ating focus, ang ating puso ay nasa Panginoon. No matter
who we are, who you are, we all have the tendency to left and lost our love for God, for the gospel, and the kingdom. It doesn't matter, ikaw man ay pastor, workers, leaders, mga kapatid. Maaari po tayong tamaan kasi ng ganitong klaseng panlalamig kung hindi po tayo magiging watchful. You know why? The Bible says, kung nasa ng iyong kayamanan, ang puso mo ay sumusunod. At ang puso ng tao ay mataya. So you see, ang salitang pag-ibig po rito, kapatid, the word love defined here is the energy of our soul. It is an intense emotion, compelling action, a strong devotion to some object, activity, or concept. The biblical meaning of this kind of love can be found in 1 Corinthians chapter 13. Hindi ko na po babasahin po yun. Alam na po yung 1 Corinthians chapter 13. It is the love chapter ng Bible po. Okay? These are the questions na kailangan po nating tanungin ang ating mga sarili. First, how do you see your relationship with the Lord Jesus Christ in line of these two scriptures? Paano po natin nakikita ang ating sarili? Doon po sa dalawang talatang binanggit po sa Revelation 2:4 na sinabi ng Panginoon, iniwan mo ang unang mong pag-ibig at ang pangalawa, sana ikaw ay mainit o malamig. Kung hindi ka mainit o malamig, ikaw ay malahiningan, sa gayong kalagayan, isusuka kita. Paano po natin nakikita ang ating mga sarili, lalo po sa ating paglilingkod po sa Panginoon as believers? Pangalawa, what is it in a person's life that could cause them to left and lost their first love, or becoming lukewarm after being filled with zeal and affection for the Lord and His kingdom? Ano po ba meron sa isang tao na nagiging dahilan? Ano po meron po sa kanyang buhay na nagiging dahilan, nagiging sanhi upang unti-unting nawawala ang kanyang pag-ibig, ang kanyang unang pag-ibig sa Panginoon, at unti-unti po siyang nagiging maligamgam o nagiging, alam po yung lukewarm na tinatawag, hindi ka mainit, hindi ka malamig. Ikaw ay isang maligamgam na Kristiyano. Ano po ang nagiging dahilan po nito, mga kapatid? Unless we see from ourselves these two things, then we learn to bring back our first love to Him. Pag-aaralan po natin ano po ba mga bagay na ito for us to understand, for us to realize, upang maiwasan po natin, makabalik ulit tayo sa dati nating pag-ibig sa Panginoon. Minsan na example ko nga po, di lang po sa aking marahil ang karanasan ito kundi sa maraming mananampalataya. Nung ikay bago pa lang na mananampalataya, tumanggap kay Kristo, parang napakalapit ang Panginoon sa iyo. Ang mga panalangin natin ay laging answered prayer. Ngunit nung nagkaroon ka na ng pamilya, nagkaroon ka na ng trabaho, even the ministry that we are serving the church, parang ito na naging kapalit po natin sa ating pag-ibig po sa Panginoon. Kung titignan po natin, parang hindi naman siya masama. But you know what? Ito yung unti-unting nagpapalago na ating relasyon po sa ating Panginoon. Kaya po, tingnan po natin ang mga bagay po na ito. Okay? That question, what was it that causes a person who once burned with a fervent intensity that produced a hot fire within their soul and spirit, and ignited others with the same level of fervency to go out preaching souls? Ano po ba sa atin, sa isang tao, ano pong meron na yung dating maalam po ng ating pagmamahal sa Panginoon, yung dating mainit po tayong dumadal ng mga gawain, yung paglilingkod po natin ay inuuna natin laging si Lord, and then suddenly or gradually nagiging malamig po tayo ngayon. Ano po ba ang mga kadahilan, kapatid? Alam ko po, naranasan po natin mga bagay na ito. Until now, as I said,
tingnan po natin, ano ba mga bagay na ito nagsasanmi ng ating panlalamig sa Panginoon. Dahil po, ang sabi po ng Panginoon kanina, dapat po tayo manumbalik sa Kanya pagsisiyan ng ating mga pagkakamali. Otherwise, pagdating ng Panginoon, aalisin niya po yung ilawan sa ating mga buhay. Mahirap po yun. Di ba? Mahirap po na di natin madama yung kalwalatian, yung kabanalan, yung kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay just because of our what? Yung tinatawag po na panlalamig po sa Kanya. Tingnan po natin. These are the questions which I want to share with you. How can Christian lost his or her first love? Maganda mong pag-aralan po natin, ano po yung mga bagay na maaaring mangyari sa iyo at sa akin o sa maraming mananampalataya upang mawala ang tinatawag po ng unang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Number one, by allowing something precious to become familiar when dealing with Christians. Do you remember how it was when you didn't know Jesus, or has it become familiar? At sabi po rito, do not familiarize the moving of God. Ano ibig sabihin ito, mga kapatid? Nagiging mundo mo po tayo sa tinatawag panlalamig o pagiging maligamgam na mananampalataya. Kung isang bagay sa ating buhay ay pinapahintulutan po natin na siya maghari, na salip ang una, ang priority ay si Lord. Ito yung mga bagay na ito umaagaw sa atin sa panahon na dapat inuukol natin sa Panginoon. Halimbawa po, hindi po masama ang teknolohiya sa panahon po natin. Maaaring gamitin po ng Panginoon ang bagay na yan para tayo ay magkaroon upgrading or updating. Ngunit ano pa nangyari sa marami pong mga anak ng Diyos po ngayon? Alam po natin that even the Facebook, dati yung tinatawag Friendster, Twitter, Instagram, they are now replacing the presence of God in our life. Hindi po natin mapapasubalian po yan because of our busyness, because of our what? Addicted. Lalo sa pagbabasa ng mga information po na dinadala po ng technology yan. Yan o, ang bisan maaaring mangyari. Allowing something precious. Nakita nyo, even our time, our effort, di ba? Na dati-rati, prayer muna bago gadget. Ngayon no, gadget muna bago prayer. Dati-rati, pag magkakasama po ang mga mananampalataya, ito man yung pamilya, kaibigan, na isang kainan, dati-rati, a prayer ang nauna. Ngayon, ano po nangyari? Picture muna bago prayer. Nawawala po yung unang pag-ibig po natin sa Panginoon. Alam po natin lahat that our God is a jealous God. Siya po ay isang Diyos na mapanipupunin. Ayaw po ng Panginoon na liban sa Kanya, meron po tayong ibang pinapalagahan. It can be our job, our family, it can be our ministry in the church. Hello. It can be our properties. It can be yourself. Kaya sabi po rito, if you allow that something to be more important than God, yan ang nagiging dahilan kung bakit nawawala po yung ating first love. Nababali po yung ating puso, yung ating focus sa ibang bagay na dapat po, una sa lahat, ay sa Panginoon. And there are times we become familiarized with the moving of God. Minsan, alam niyo po yung parang, dahil pamilya na po tayo sa kilos ng Panginoon, wala na po tayong excitement sa ating mga sarili. For example, in attending church celebration every Sunday or every gathering, because the church is what? Founded by program already, alam mo na kung ano magiging katapusan. Alam mo na kung ano magiging sequence po ng celebration. Wala na pong excitement, wala pong pagkilos ng Panginoon. Hindi na siya makakilos sa atin dahil alam mo na because
it replaced the presence of God by a church program, church activities. At dahil we are involved with ministry, para bang mas attentive ka ngayon sa ginagawa mo rather than yung iyong kalagayan between you and God. Alam niyo ho, sa Panginoon, hindi mahalaga kung anong ginagawa natin. Mas mahalaga sa Diyos kung sino tayo po sa Kanya. Pangalawa, paano po nawawala yung first love ng isang manampalataya? Una, kung ano yung mga pinapalagan natin, ano yung mga pinapahintulutan natin sa ating buhay na minsan nagiging priority po natin na dapat po ay sa Diyos po tayo nakatuon. This is the second one, a desire for acceptance and approval. Our desire for approval causes us to turn the temperature down on the passion of our lives until we see to be normal or average or lukewarm. Sabi po rito, yun na pagbibigyan ang gusto po natin. Pansinin po ninyo mga kapatid. Yes, we know God will love Him. Nung tayo bago-bago pa lang sa Panginoon, para po tayo mga bata. At ang ating Panginoon ay parang Ama. Kung ano yung gusto ng bata, laging binibili ng isang magulang, ng isang kanyang tatay. Kaya lang po kapatid, tandaan po natin dapat meron po tayong paglago. Dapat meron po tayong tinatawag na growth in life. Hindi po tayo dapat na nanatiling bata na kung anong gusto mo dapat ibinibigay ng iyong ama o binibigay ng iyong magulang. Dahil pag nahirati po tayo sa mga ganong panalangin, sa mga ganitong paglilingkod sa Panginoon, what is happening now? Ito po yung nagkukos to turn the temperature down on the passion of our lives until we become one. An average, a normal, a mediocre Christian. Dahil hindi na-answer yung panalangin mo, unlike before, ang tendency po, unti-unti ka nang babawasan mo na yung prayer time mo. Kung gusto mo na lang magbasa ng Bible, doon ka lang magbabasa. So, what is happening? Isa po yan sa mga bagay na nagpapalayo sa atin. Isa po yan sa mga bagay na nababawasan po yung ating unang pag-ibig sa Panginoon hanggang sa totally we lost our love for Jesus. What we always desire is our approval, acceptance. Na kung ano yung gusto mo, gusto natin laging nasusunod. Gusto natin laging na pagbibigyan tayo sa pabor ng Panginoon. What if kung hindi nangyari yun? Anong gagawin po natin? Magtatampo tayo sa Panginoon. Di naman tayo mag-church. Babawasan mo na yung oras mo kasi dati naman granted ang laging panalangin mo. Dati naman parang laging tinutugon ng Diyos ang iyong gusto mo. But today, tandaan po natin, hindi po tayo dapat na natiling bata forever. Even Paul says, di ba? Dilimot siya ng karaan at ang kanyang hinaharap ay kasalukuyan. Iwanan po natin ang ating pagiging bata sa pananampalataya, mga kapatid. Dapat po nagmamature po tayo na kung may mga panalangin tayo hindi agad-agad tinutugon ng Panginoon, we must behave like a matured son in the house. Hindi tayo parang batang inagawa ng candy, nagtatampo, umaalis, umaayaw. Pansinin po ninyo sa maraming churches na ating pinupuntahan. I do believe, in general po ito, that there are some believers who acted like this. Just because of the desire for acceptance and approval, nahirati po sa mga ganong klaseng pamumuhay Kristiyano. Hello? So, sana po meron po tayong naiintindihan sa mga sinishare ko po sa inyo. The third one is we live in a society that is passive. There are some Christians are compromising by the system of the world. Ito ho. In Romans chapter 12, verse 1 and verse 2, maliwanag po ang sabi ni Paul po doon. In verse 1 it says, "Therefore I urge you, brethren, by the mercy of God, to offer your body a living sacrifice, holy and acceptable to Him." Then in verse 2, the Bible says,
Do not conform to this world, not to the pattern of this world, but by renewing your mind, so that you may know what is the will of God and what is acceptable to Him. Alam po, itong mundo na ating kinagagalawan po mga kapatid, ay punong-puno po ng sistema. Okay? And there are times even we as Christians, nagiging compromising po tayo to the system of the world. Marami po akong nakita ng ganyan mga Kristiyano, mga kapatid. As I observed, may mga mananampalataya, they still compromising to the system of the world. Di po ba? Pasinin po ninyo. Lalo po, ang mga technology pong yan. Even Christians until now, may mga nakita pa rin po ako, not only the young ones, but even the adult. Until now, nag-e-email pa rin. These are the system of the world, mga kapatid. May mga mananampalataya na parang kulang sa kanila, na kapag hindi nila ginayang takbo ng mundo, but the Lord is warning us. Dahil po, ito mga sistema ito, kapatid, ang magpapalayo sa atin sa presensya ng Panginoon. Just like Lot, alam po natin naging buhay po ni Lot, di ba? Nung una, nandito pa lang po siya, wala pa siya sa loob ng Sodom at Gomorrah. Nandito pa lang po siya sa pintuan. But gradually, what happened? Right after he departed to his uncle, nakita po natin, saan siya nasumpungan ng mga anghel ay pindalan ng Diyos para husgahan o hatulan ng Sodom. Nandun na po siya sa loob ng Sodom and Gomorrah. Because of the system of this world, kapatid. This world, the cosmos terminology of this world is the Greek word for system is cosmos. Yan po yan. It is the system, it is the pattern of this world. Mapapansin po natin, mabasa po natin in Persian 2:15 to 17, sinabi din ng Panginoon, huwag niyong ibigin ang mga bagay sa sanlibutan ito, sapagkat ang pagkaibigan sa sanlibutan ay pagkapag-away sa Ama. In James 4:4, sabi po ng Bible, mga taksil, mabigat po yung binanggit po doon. Ang pagkaibigan sa sanlibutan ito ay pagkipag-away po natin sa Diyos. So, tingnan po natin itong ating ginagalawang mundo. The moment you compromise to the system of this world, yan na ho yan. Ito na po ang dahilan gradually na unti-unti na po tayo nawawala sa presensya ng Panginoon, nawawala na po tayo unti sa pagtitipon, nawawala na po tayo sa mga dapat nating gawin bilang isang mananampalataya para tayo lumago bilang isang sons of God. Number 4, lack of feeding the Word and fellowship. As we know, in Hebrew 10:24-25, the Bible says, huwag natin kaligtaan ng mga pagtitipon na tulad ng ginawa ng iba, ginawa ng ilan sa halip. Tayo magpaalahanan, magpalakasan niya mga alam po natin na dumating ang Panginoon. In the book of Acts, narito rin po, the early Christians, ano pang kanilang pinanatili, they remained to apostles' teaching, they broke bread, fellowship and prayer. So, gaano kalaga ang fellowship po? Dito po kumakain po ang bawat isang Kristiyano through fellowshipping. Pag wala po tayong pagtitipon, ano po ang ating tatanggapin? Paano natin mapapakain ang ating spiritual na buhay? Tulad din po tayo isang uling na dati-rati ay nag-aapoy sa karamihan ng mga uling, but the moment yung tinanggal mo, na simula, meron pa siyang alab, meron pa siyang ningas, pero gradually po, unti-unti po mawawala ang apoy na yun na nasa maging uling na lang. So, kailangan po natin bumalik uli para tayo po ay mainitan ng apoy ng pananampalataya. Marami po mananampalataya ngayon. Marami po akong nakikita, mga Kristiyano po na nawawala na po sa pagtitipon. Naging busy na po sila sa trabaho. Mas binibigyan ng palaga ang mga bagay na pansamantala kaysa mga bagay na magpapanatili po sa atin sa presensya ng Panginoon. Pag wala na po na tayong kinakain, pag kulang na po ang kinakain po natin, even in the natural, magkakasakit po tayo.
At yung karamdamang yan na magdadala po sa atin sa kamatayan. So, brethren, huwag po nating kaligtaan ang pagtitipon. It is a command of God for every believers for us to grow accurate and strong. For us to draw near more to God. Kailangan po natin ng pagtitipon. Ito po ay dapat batas na po ng buhay po natin. Tulad po na isang isda na inalisan mo sa aquarium na may tubig, mamamatay po siya. Ang batas ng ating buhay dapat po ay ang pagdalo sa pagtitipon. Hindi na po dapat tayo pinapakiusapan pa, hindi na po dapat tayo para bang pinipilit pa. This must be our law of life. Di ba? Hindi na po kailangan paalala sa atin, someday kailangan mag-church tayo. Dapat na dito na po yan sa puso natin, nakaukit na po yan, pattern na po yan sa ating puso, na kada merong pagtitipon, nandun po ang anak ng Diyos, kapatid. Number 5, panglimampung dahilan kung bakit nawawala po yung unang pag-ibig po ng mga manampalataya sa Panginoon. Ang sabi po rito, no purpose beyond self. People who are wound up in themselves. People who are bound up in themselves. They're satisfied with deception. Ito po yung mga tao o even mga mananampalataya na hindi alam ang layunin kung bakit po sila naging mananampalataya. Do we know why God saved us? Alam po ba natin ang layunin ng Panginoon kung bakit po tayo niligtas? Ano po ba ang plano ng Panginoon sa atin? The Bible says, I know the plans I have for you. Not to harm you, but to prosper you, to give you hope and a future. Kaya nga po naisulat po yung purpose-driven life ni Pastor Rick Warren. For us to understand, realize na ating buhay ay meron pong dahilan, meron pong layunin. Ang isang taong nabubuhay na walang kabuluhan o walang pagkaalam sa layunin ng bakit po siya nabubuhay, is bound out of himself, kapatid. At you know what? Alam niyo, pag ganun po ang tao, malamang po, deception po ang darating sa kanya. Instead po na maunawaan po natin na tayo nabubuhay para sa Panginoon, tayo nabubuhay para maglingkod sa iglesia ng kanyang katawan, tayo nabubuhay para tumulong sa mga bahagi ng katawan ng Panginoon. Kung hindi po natin alam yan at nabubuhay po tayo para lang kumain, matulog, magtrabaho, alam nyo, nabubuhay po tayo sa kawalan. Walang direksyon. At ang isang taong walang direksyon po, madali pong atakin po ng deception po ng kaaway. So we must have our purpose in life. Why we serve God. Why we are in this church. Why we are belong to this church. Why God has called us to minister unto Him. You must understand and realize that our life must have its purpose. Ito po yung narinig ko po o nabasa ko po sa isang isang aklat po ni Miles Monroe at kay Pastor Rick Warren. Alam niyo, ang pinaka-miserableng buhay ng tao ay ang taong hindi nagamit ang kanyang buhay at siya'y namatay na lang na hindi nagamit ng Panginoon ang kanyang talento, ang kanyang skills. Pinaka-miserableng buhay po yun, kapatid. Dati ganyan din po tayo, but praise God, we are grateful dahil inalis po tayo ng Panginoon sa dilim, dinala po tayo sa liwanag, dinala po tayo kay Kristo. Hallelujah! So, magpatuloy po tayo, mga kapatid, na huwag maagaw po ng mga bagay na pansamantala, yung ating paglingkod sa Panginoon, yung ating unang pag-ibig kay Jesus. Alam niyo po, madalas ko may example po ito sa aking mga preaching. Pansinin po natin, nung ikay bago pa lang na tumanggap sa Panginoon, nung una kang nakakilala kay Lord, pag may gawain, talaga nagmamadali ka para hindi ka mali. Because you want to see the first revelation that you receive from your mentor, from your pastor. Maaga ka naghahanda, nagbibihis, para ikaw una-unang naroon at una-una ka makatanggap ng mga first revelations po na yan. Ngunit ngayon, ano ang nangyayari? Ngayon nagmamadali ka pa rin. Why? Dahil late ka na. Bakit? Hindi na sunod ang iyong priority.
Nauna na ang mga bagay sa iyong buhay. Trabaho, pamilya, di ba? Negosyo. Hindi ko sinasabi masama po yung kapatid. Pero, tandaan po natin, Matthew 6:33 always reminding us, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Seek ye first. Una po, higit sa lahat, unahin muna po natin ang Panginoon. Kaya po idagdag ng Diyos ang pangailangan po natin. Kayang ibigay ng Panginoon ang iyong mga kailangan. So that's it na po. So, tingnan po natin, bakit ba tayo nabubuhay? Anong dahilan? Anong layunin po ng Panginoon? Number 6, failing to count it all joy in the midst of life's trial and hardship. Ito po ang marami pong karanasan ng mga mananampalataya na kapag dumarating na po ang mga pagsubok sa buhay, dumarating mga crisis ng buhay, alam niyo po, ano po ang sabi ni Paul? Rejoice again. I say rejoice. Ngunit, minsan, ito po mga problema dumating sa atin, paano po natin ito tinitingnan? Ito ba isang pabigat ba para sa atin? Isang problema, negatibong bagay? If we treat all these problems, trials, and troubles that come in our life as an enemy, babagsak po talaga tayo, mga kapatid. The tendency, the possible thing that we can do is what? To walk away from the presence of God. Kasi human nature, gusto natin lagi tayong nasa masayang sitwasyon. Gusto natin yung mga prayer natin granted. Gusto natin lagi tayong yung bang may pera ka. Gusto mo lagi nandun ka sa tinatawag po na alam po yung hindi ka nakaramdam ng mga kahinaan. Hello. 1 Corinthians 10:13, it says, walang pagsubok na dumating sa atin ang hindi dinanas ng lahat ng tao. At kung dumating man ang pagsubok, bibigyan tayo ng Panginoon ng lakas para mapagtagumpayan po yun. Ang ibig sabihin po, ang nangyayari sa iyo ay nangyayari sa maraming tao. Ang nangyayari sa ating mga problema ay nangyayari sa maraming tao. I do remember 2 years ago, I was afflicted by the virus COVID-19. Alam niyo mo, in my defining moment, talagang I pray to God at para bang hindi tumugon si Lord. I read the Bible para walang dating. Somebody encouraged me, pero parang wala. At dumating tayo, sabi ko, Lord, kung wala na akong magagawa, kunin mo na lang ako. But, hindi natin pwede tusan ng Panginoon. God is the author of our life. Madalas natin itong marinig pa sa ating mentor. Kapag hindi pa tapos ang assignment mo, hindi ka pa kukunin ng Panginoon. And that's it. Alam niyo, isaw siya nagpalakas po sa akin. The word of our mentor, when he sent to me through my cellphone, that scripture that can be found in Luke chapter 22, 31, and 32, napalakas po ako nung time na yun. Then, yung word ng aking sister na nandun po sa Pangasinan, he told me, Pastor Ramon, pasamantalang ang mga bagay na yan. Lalagpas yan sa'yo. Nakita niyo po, huwag po natin tinan ng mga bagay na dumating sa atin na negatibo na parang tayo na lang ang nakakaranas. Na parang awang-awa na po tayo sa ating sarili. The Bible says, count it joy, the trials that we are suffering. That pagkatapos po daw natin mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan, kapatid, ang kasan po niyan ay pagpapala po ng Panginoon. But because of our failure to count it all as joy in our hearts, yung po ang dahilan kung bakit maraming Kristiyanong napapalayo, maraming Kristiyanong nilalamig, at tuloy po nawawala sa pagtitipon at sa loob ng iglesia. Number 7, reasons of our forgetting or leaving the first love to Jesus is unrepented sin.
Sin that are not repented builds gap between you and God. The more you do sin, the more you throw away yourself from God. Alam ko po, pag sinabi po natin sin, mga kapatid, sin means transgressions of law. In the book Isaiah, sabi po ng Panginoon, hindi maikli ang kamay ng Diyos para hindi tayo maabot. Hindi siya bingi para hindi ka marinig. Ngunit ang sala mo, tao, ang nagiging hadlang upang ang mukha ng Diyos ay igilan niya para sa atin. Dahil po sa mga kasalanan paulit-ulit at hindi po natin napagsisiyan, yan po, isa po yung bagay na bumabalandra po sa Panginoon. Isa po isang malaking pader na the moment po tayo nagkakasala, kapatid, at hindi po natin pinagsisihan, nagsisilbing hadlang po yan para tayo mapalayo. At sasamantalay po ng demonyo po yan pag tayo nagkakamali at sasabihin ng demonyo sa atin, pag praise Lord ka pa, makasalanan ka naman. Pataas-taas ka pa ng kamay, pakanta-kanta ka pa sa church, makasalanan ka naman. Tandaan niyo, meron po scripture ang Biblia for us to restore our fellowship with God. In Version 1:9, di ba sabi ng Bible, if you confess your sins, God is righteous to forgive us. And He will cleanse us. Pero dito, tandaan po natin, yung kasalanan hindi natin hingin ng tawad. So dapat kung tayo pinagkamali, hindi po tayo perfectong tao, kapatid. We are still in the process of transformation. Pero may Version 1 yan. Tingnan po natin. Kung tayo nagkasala, God said, God is merciful, He is slow to anger. The moment we draw near to Him and ask for forgiveness and repentance, God will forgive us. And it's also a reminder to us, mga kapatid, tayong mga mananampalataya, dapat po, hindi na po tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Maliwanag po ang Ephesians chapter 5 verse 8. Ang sabi po doon, those who are born of God shall not continue sinning because Jesus kept them and the devil cannot harm them. Maliwanag po yan. Yes, nagkakasala tayo, pero huwag ka magpatuloy sa kasalanan. Yan po ang ibig ko sabihin yan. Hello? I hope you understand what I'm saying here. Number 8, unresolved issues like pain, anger, bitterness, hurts, and unforgiveness. Ito po, isa po ito sa naranasan po ng maraming mananampalataya. The reason why yung first love po ay nawawala, unti-unti nalalami po ang mananampalataya kasi nagkakadal po sila ng mga bagay na ito. Ito, pinanggit po rito. Unresolved issues, meron kang bitterness sa kapwa mo, mananampalataya. Meron kang nasaktan ka, hindi ka nag-forgive, unforgiveness. Meron kang sama ng loob, meron kang poot at galit, lihim na galit, lihim na sama ng loob sa mga kapatiran. Kailan po natin re-resolvean po yan? Isa po yan dahil kung bakit may mga mananampalataya, mga anak ng Diyos na dati-rati, mainit nandyan, pero dahil natitisod po sila sa kapwa nila mananampalataya, unti-unti hindi mo na saan makita pag dati ng mga pagtitipon. Unresolved issues. We need to resolve all these issues, mga kapatid, para mag-gain uli natin yung presensya ng Panginoon. Magtama uli natin that God is with us, God is in us. So, ito maliwanag po. These are the unresolved issues. Baka meron pa tayo niyan, meron ka pa niyan. Sa kapwa mo mananampalataya, kapwa mo ka manggagawa, sa pastor mo, sa magulang mo. Hey, God is coming so soon. Malapit po dumating ang Panginoon. At kailangan po, mawala na po yan sa ating mga puso. Tama po ba? I hope you will agree with me, kapatid, sa issue ito. Number 9, reasons of leaving the first love for Jesus. No constant personal devotion and privacy with God. Privacy with God has something to do with dating with God. Ito ho. Isa po itong dahilan kung bakit nawawala yung ating first love sa Panginoon. Nanlalamig na po tayo. Kasi wala po tayong patuloy po ng personal devotion or privacy, intimate relationship with Him. Wala na po tayong
quiet time sa Kanya, nababawasan na po yung oras po natin kasi inaagaw ng gadget, inaagaw ng panonood ng TV, inaagaw ng kaabalan sa bahay. Di ba? Pasin niyo po, yung asawa mo ngayon na dati mong girlfriend, di ba? You have date with her, with him. Tinidate po natin sila because we want to show them that we love her, we love him. The same thing with God. Ang Diyos po may emotion din. Nagtatampo rin po siya sa atin. Nagdaramdam din po siya sa atin. Pag nakikita niya po na mas focus po tayo, mas abala po tayo sa maraming bagay kesa po sa ating personal na pagkakilala po sa Kanya. You remember Martha and Mary in the book of Mark o Luke po ba yun? Nagpunta ang Panginoon, then ang ginawa ni Martha? Because seemingly, for her, si Lord by VIP, andun, nagpunta sa kusina, nagluto. Si Mary, nandun lang sa paan ng Panginoon, at siya po ay nakinig. Then suddenly, anong sabi ni Martha? Panginoon, sabi naman sa kapatid ko, tulungan naman ako. Anong sagot ng Panginoon sa kanya? Martha, Martha, masyado ka nababagabag. Hindi mali ang ginawa ni Martha. Hindi sinabi ng Bible na kasalanan, Martha, ang ginawa mo. Ang sabi na Jesus, Martha, Martha, masyado kang naliligalig. Mas pinili ni Maria ang mabuti at hindi ito aalisin sa kanya. Ano po ibig sabihin nun? Mary spent time with Jesus. Rather than doing many things for Jesus. It's not bad for us to prepare something if we have visitors. Lalo pag VIP po yan. Pero, kung hindi naman po tayo inutusan na gano'n, bakit natin gagawin yun? Hindi naman inutusan ni Lord si Martha para, Martha, prepare mo ko ng pagkain. Wala ka tayong mababasang gano'n. It's the initiative of Martha knowing na maluluguran niya ang Panginoon. Ano nangyari? He was rebuked by the Lord. Ganyan po ang nangyayari po bisa sa ating mga kapatid. Yung constant personal devotion po natin, unti-unti nawawala, unti-unting naagaw ng mga bagay ng pansamantala, unti-unting inaagaw yung ating focus na dati-rati meron ng time sa Bible study, devotion, quiet time, prayer time. Kitawin ng Panginoon sa ating mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, I know your works, I know your labors, but I have one thing against you. You have left your first love. Kita niyo. Kung titinan po natin sa marami nating kaabalahan, kapatid, hindi gusto ng Panginoon maging busy tayo. Ang gusto ng Panginoon, busy ka sa Kanya. Meron tayong panahon sa Kanya. Meron tayong intimate, a deeper sense of what? Relationship with Him. So let's watch out ourselves, kapatid. Kasi kanina sabi nga, ito'y pwede mangyari sa lahat ng mananampalataya. Okay? Let's go to number 10. Number 10 is because of no proper connection to the carer of the grace and to the local church. Isa po ito, kapatid. The reason why we have left our first love to Jesus because we have no proper connection to the carrier of the grace and to the local church. Marami din pong ganyan mga mananampalataya, mga kapatid. Dahil wala silang proper connection sa care of grace and po ang mga mentor natin, mga pastor po natin. At wala rin din po silang direktang connection sa local church as if they are individualistic. Atin sila pag gusto nila, and there are times also nasasabihin nila, ako ay kay God lang. Hello, malaking problema po yan, mga kapatid. Tandaan po natin, Jesus is the head of the church, and the church is His body. At dapat tayo po ay connected sa body. At sa katawan ng Panginoon, which is the church, meron po ilagay ang Panginoon, the Bible ministry, and one of them are our pastors. They are called the care of our grace, kapatid. Yung grasyang kailangan po natin for us to grow in maturity in the Spirit, for us to grow as a strong Christian, nandun po, diniposit ang Panginoon sa buhay po ng mga pastor na yan. They are the care of grace.
So we need to connect our life to them. We need to connect properly. Hindi pag gusto mo lang. And there are some believers, there are some members in the church, workers, even workers and leaders. They are connected not to the pastor, they are connected to the ministry. Kaya kung may tampo kay pastor, iiwan na lang ang ministry. Hallelujah. Di natin alam, kapatid, ang resulta po niyan, gradually, yung personal po natin sa Panginoon, unti-unting nawawala. Dapat alam po natin kung anong dapat nating maging behavior sa loob ng church. The church are family in Christ. And our pastor, they are the carrier of grace. In Ephesians 3:2, di po ba ano po sabi ni Paul? Sabi po niya doon, do you heard that the administration of God's grace that was given to me for you? So, Paul was the care of the grace that this church is needing for them to build, to become strong and accurate. So again, kung wala pa tayong connection sa mga care of grace natin, eting panahon, i-connecta mo ang sarili mo, i-connecta mo ang buhay mo. Huwag mo tayong mabuhay na parang individual, no man's an island. Huwag mong sabihin malakas ka at nag-aalab ang iyong paglilingkod sa Diyos kung wala ka naman tamang koneksyon sa isang pastor at lokal na iglesia. Maliligaw ka at hindi ka lang maliligaw, manghihina ka pa, kapatid, hanggang mawala ka na sa paglingkod mo sa Diyos. Kapatid, ang church po ay pamilya po natin. There are two families, families in heaven and families here on earth. And the church is the family we are belong. So, tayo parang wala tayong pakialam, wala tayong concern sa church. At dapat po, there's also have our proper connection, respect sa ating mga care of grace, which sila yung mga pastor po na binigyan ng Diyos sa atin. Now, tingnan naman po natin what are the characteristics of a person driven by a passion. Kanina, tinignan po natin, inalam po natin yung mga bagay na kung saan nagiging dahilan kung bakit ang isang Kristiyano ay napapalaya sa pag-ibig niya sa Panginoon yung first love. This time naman, may mga katangian ng tao na isang manampalataya that this person or these people are driven by passion. Tingnan po natin. Point number 1, they are goal-oriented and visionary. Meron po silang goal. No? Alam po natin, every church must have what? The vision and the mission. Wala tayong goal, wala tayong direction, mga kapatid. Ano? So, a person driven by passion must have a goal-oriented and visionary. Pangalawa, self-starter, initiator. Ito yung hindi mo na inutusan pa. Meron po siyang kusa para siya ay gumawa, kumilos, maglingkod. Hindi na po siya kailangan parang papo na pupukuin mo bago pa siya pumaon. Pangatlo, is a positive attitude. Maganda po. Alam niyo, sa lahat ng bagay, attitude po, character ang kailangan po nating tingnan. Alam niyo po yung pag-aaral po natin, rules of ministry, the foundation of ministry is character. Kaya po, in every church, maging po sa church po namin, kapag kami po ay nag-invite ng mga gustong mag-join sa music ministry o sa mga ibang ministry, our first requirement is must have a godly character. Hindi lang po yung good character, godly character. Importante po yan. Alam ko po, alam nyo ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Point number 4, he gives a 100% all the time. Ibinibigay ang kanyang buhay, ang kanyang panahon. 100%, hindi yung 99, hindi yung 95. Just imagine, di ba? Ngayon, minsan ang isang Kristiyano, masipag, mamaya, wala na, hindi mo na makita. Minsan nandiyan, minsan wala. Minsan present, minsan absent. But this kind of person who has driven by passion, he must give 100% all
that time. Kailangan pa po sa ating 100%. Okay? What else? Strives for excellence. Hallelujah. Because our God is God of excellence. Dapat po ang paglingkod po natin sa Panginoon, hindi lang po yung parang tama na yan, okay na yan. We must learn from our mistakes, mga kapatid. Alam niyo po, ang pagkilos po ng Panginoon sa atin is progressive. Even His Word is progressive. Even His revelations is progressive. So even our serving to God, we must strive for excellence. Hello? Sa ating pag-share ng gospel, sa ating paglingkod sa Panginoon, dapat bigyan natin the best. What else? Passion, drive by passion, sabi rito, is not satisfied with mediocrity. Yan po yan. Bakit? Mediocrity means not done well. Yan yung binagay ko kanina, mga kapatid, Ang characteristic po ng isang taong driven by passion, kapatid, hindi po siya nasasapatan sa tinatawag mediocre, average. Ginagawa niya everything. Hindi lang yung better. Kung nagsimula po tayo as good, i-level po natin. Better, level pa natin. Best, level up hanggang sa maging excellence po tayo. Dahil isa po ito sa mga attitude ng mga Kristiyano, kapatid, kung bakit minsan ang ating pagmamahal sa Panginoon, pag-ibig natin kay Lord ay parang duty nawawala. Dahil ang tingin natin, okay na yan. Basta't makapag-awit lang, basta't makatuto, okay na yan. Di parang pinapahiya natin ang Panginoon, di ba? Tandaan po natin, walang nilikha ang Diyos ng in vain. Hallelujah. So kung tayo mga followers ng Panginoon, if we love the Lord, kapatid, di ba sa isang taong minamahal mo, you will do everything para siya po ay masatisfied. The same thing with God that we are serving. We must do the best that we have. At di po tayo dapat parang okay na yan, pwede na yan. You see? Alam po ng Panginoon puso natin, mga kapatid. Ano pa? Created at getting things done, okay? Well, no matter what, no? Ibig sabihin, siya po ay very creative para gumawa ng bagay, ano man ang pwedeng mangyari, ano man ang mga problema kanyang makakaharap, gawin niya po yun dahil mahal niya ang Panginoon. In his mind, he's very creative person. Kasi may mga tao din po na pag may problema na ayaw na. Nagsimula, hindi tinatapos. Not this person who is driven by passion. They're creative at getting things done. Tinatapos po talaga nila. Hindi parang ningas kubong. What else? He has whatever it takes attitude is not overcome obstacles. Hindi niya hinahayaan yung mga hadlang ay mag-overcome sa kanya. Kung may problema, may solution. For him, walang problema, walang solution. Yan magandang attitude, di ba? Another one, he accepts responsibility. I know a lot of people in the church, they do not want to get involved in activities in other ministry because they do not want have a responsibility. They do not want accountability. Yan ang maraming tao sa church kung bakit di nagagamit ng Panginoon. Wala silang responsibilidad na gustong tanggapin. But this person, with passion, driven by passion, who love the Lord, he accepts responsibility. Kahit may risk po yan, sasabihin niya, yes, send me, Lord. Amen? He does not make excuse or shame blame. Hindi po siya naghahanap ng masisisi pag mayroong naging kapalpakan. Hanap po siya ng solusyon. Hindi po siya titigil. Unlike other people, there are some people na pag nagkamali, nagsisiya na. Kasi siya ikaw You see? Diba? Saan pupunta yun? Paano nagsisiyan? What else? Inspiring others to do their best. Ito pa ho. Isa ho siyang magaling na motivator, inspirator po para sa iba. Wala po siyang yung tinatawag na crowd mentality na kapag umangat na isa, naigit siya at build niya ibababa. No. These are the characters of a person driven by passion. Okay? He inspire others to do their best. Siya pa yung nag-encourage sa mga ibang mananampalataya para gawin
Kung ano yung ginagawa niya para sa paglingkod sa Panginoon, para sa ikabubuti ng marami, para sa ikatitiban ng panampalataya ng mga kapatid sa church. Okay? And he rises to leadership. Ito'y maganda ho. Madalas din po namin itong marinig sa aming mentor, mga kapatid. Sabi ko na, mentor, Pastor, you must upgrade yourself. You must be updated and upgrade yourself. Because one day God will give you the platform. Ibig po sabihin, yung level po ng leadership po. Hindi ka lagi nandyan. Dapat umangat din po tayo dahil alam natin, meron po isang Diyos na magre-reward po sa atin. Hindi tayo tagapakinig lang, hindi po tayo panghabang panahon tayo nakaupo lang. Isang araw, allow yourself to be used by God. Hello? Naintindihan niyo po ba? Okay, now, these are the questions. How to restore our first love? Number 1, ang sabi po kanina sa Revelation 2 verse 5, paragraph A, remember then from what height you have fallen. Saan ka ba nahulog? Sabi dito, saan ka ba nadapa? Alalahanin mo, saan ka nahulog? Saan ka nagkamali? Anong dahilan ng iyong panghihina o panalamig? Bakit ka nawala o bakit ka umalis sa presensya ng Diyos? These are the questions that must be answered para ma-restore po natin yung ating relationship sa Panginoon. Makabalik po tayo, makapaglingkod po ulit tayo, at may pakita po natin na mahal natin ang Panginoon. Ito mga tanong na ito, saan ka ba nadapa? Saan ka ba nahulog? Saan ka nagkamali? Nakita naman tayo nadapa, di na bumangon, walang po taong ganun. Pag nadapa ka, babangon ka. At bago ka ulit dapat mong gawin. Walang perfectong tao, kapatid. Alam ng Panginoon ating mga weaknesses. But the Bible says, my faithful servant, ano po sabi doon? Siya ay maaring madapa ng 7 beses, pero siya muling babangon. Anong dahilan ng iyong panghihina? Nanghina ka ba dahil sa mga nakita mong kasalanan, pagkakamali ng iyong kapatid, yung bandalan ng iyong palalamig? Napakababaw po ata nun. Nanlalamig pa tayo dahil meron kang hindi na-granted na panalangin o meron kang hindi na ibigay ang iyong kapatid na hiningi mo dahil lang doon ba, kaya ka nawala? Bakit ka nawala? Bakit ka umalis sa presensya ng Diyos? These are the questions, kapatid, na dapat po natin sagutin para ma-restore po yung ating first love. Because yung salita ng Panginoon po doon sa Revelation 2 verse 5, remember then from what height you have fallen. Alalahanin mo kung saan ka nahulog. Nag-isod ka ba? Naging busy ka ba at naging abala sa mga bagay ng mundo? What will you do? Balikan mo kung saan ka tumigil at doon mo ayusin ang lahat ng kamalian mo dahil doon ka rin magsisimula ulit para sa Diyos. Hallelujah. Praise God. Alam ng Panginoon ang mga kahinaan natin bilang isang anak ng Diyos. Pero hindi po dapat maging dahilan na kapag ka nagkamali, hindi ka babalik sa Kanya. Kapag ka nadapa, hindi ka nababangon. Yan po ay buhay ng mga Kristiyanong talunan. We are not defeated Christians. We are more than conquerors. The Bible says we are overcomers. Pakita ho natin. Yes, nagkakamali tayo. Pero balikan po natin. Itama natin ating mga pagkakamali. Nagkasala ka, must ask forgiveness to God. Then balik ka sa ministry. Hello? Ito pinapakita na po sa atin ang kalagayan po natin. Bakit ba marami Kristiyanong nawawala sa pagtitipon na lalamig sa ministry? Di ba? Ito na po ang mga kasagutan. Pangalawa, in Revelation 2:5a again, sabi ng Bible, repent and return. Kanina sabi po doon, alalahanin mo kung saan ka nahulog, kung saan ka nadapa. Pangalawa, pagsisihan mo at ikay bumalik. 1 Chronicles 7:14. The Bible says, when my people humble themselves, the ones who are called by name, and pray, seek me, and turn away from their evil practices, I myself will listen from heaven. I will pardon their sins, and I will restore their land. Nakita po yung word ng Panginoon, if my people, who are these people? God's people. And yet, they are God's people, and yet they are committed sin. Pero sabi ng Panginoon, these people who are called by my name, if
these people, my people, who are called by my name, ano po sabi doon? And pray, seek me, hanapin ako, manalangin, taligdan ng kasalanan. At ang sabi ng Panginoon, pakinggan ko sila. At ibabalik ko ang mga pagpapala sa kanilang lupain. Yan lang po eh. You see? Repent and return. Alam din po natin, nung dumating ng Panginoon, ano po ang pinangaral po ni John the Baptist? Repent, for the kingdom of the heaven is at hand. Inulit-ulit ni Lord po yan. Inulit-ulit ng mga disciple po yan. You know why? Kung wala tayong pagsisisi at di tayo manumbalik sa Panginoon, hindi natin matatamasa po yung nais ng Panginoon para po sa atin. And Version 189, if we make it our habit to confess our sin, in His faithful righteousness, He forgives us for those sins and cleanse us from all unrighteousness. Kita nyo, ang Panginoon po ang makakapagawa sa atin po yan. Acts 3:19, repent then and turn to God, so that your sin may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. NIV po. Ano po sabi niyan? Acts 3:19. Repent then and turn to God. Magsisi kayo at bumalik kayo sa Diyos. Manumbalik kayo sa Panginoon. At Kanyang aalisin ang iyong mga kasalanan. At Kanya kayo paniniwara, sasaliwain niya ang Kanyang mga bagay na para sa inyo. Nakita niyo po, God is good all the time. Now, dito po tatapusin mga kapatid mo. You know about the story of the prodigal son. Okay? Alam po natin ang kwento ng prodigal son. Yung bunsong anak umalis sa bahay ng kanyang ama, kinuha ang kanyang parte at siya'y naglayas. At ano nangyari? Kinamkam niya lahat, inubos siya ang kanyang mga kapirahan. Di po ba? Ano nangyari? Pagkatapos po noon, dahil wala na siyang pera, siya po ay pumasok na ng isang pagpagpakain ng baboy. Di ba? Na-realize niya, nung siya po ay dati nasa bahay ng kanyang ama, siya po ay sagana sa lahat ng bagay. Pero dumating po sa buhay po ng anak na ito, na nagkaroon po siya ng kaisipang pang-individual. The moment he left the father's house, kapatid, wala na po siyang covering. Wala na siyang protection. What happened? Ay nangyari. Pagkatapos po naggastos ng sena ng kayamanan, di ba pumasok po siyang tagpagpakain ng baboy na isang mayaman? Di po ba? Hanggang siya nagutom. Pero ang pinakamaganda po na mababasa po natin in verse 17, the word, then, when he came to his senses, when he realized that he has sinned before God and for his father, bumalik po siya eh. At sa kanyang pagbabalik, nakita po natin ang sinalubong siya ng kanyang ama, malayo pa lang. Is forgiven already. Sinuto siya ng sandalya, sinuto siya ng robe, sinuto siya ng sinsip, ano ba yun? Pinagpesta po siya, di ba? Nakita niyo po yun mga kapatid. Dahil sabi niya, ako'y nagkasala sa Ama, sa aking Ama at sa Diyos. Ako'y babalik. Di po ba? Nakita niyo po? At sasabihin ko sa kanya, Ama, hindi na po karapat dapat tawagin yung anak. Ituring niya lang akong isa sa mga alipin. You see? Nakita niyo, napakalaga po kapatid. Alamin din po natin ating kalagayan po sa harapan ng Panginoon. Nakita ko natin yung karakter po nung prodigal son na ito. Pinagpesta pa ho niya ang kanyang punsong anak. Dahil sabi niya, etong anak ko to, namatay na muling nabuhay. Siya na walang muling nasumpungan. You see? And they began to celebrate. Okay?
So yun po yun. The second one is what? Repent and return. Tulad po nung gawa ng prodigal son. After he realized he has sinned his father, after he squandered all the riches na kinuha sa kanyang ama, narinig siya nagkamali siya. And he repented. At sabi niya, Ama, di na ako karapat-tawagin mong anak. Kami na akong alipin. But because he's a son of the house, hindi pwedeng alisin sa kanyang amang kahit nagkamali pa. Ganyan din po ang Diyos sa ating kapatid. Yes, nagkakasala tayo. But we need to rise up. We need to repent for our sins. We need to bumangon po tayo at bumalik po ulit tayo sa presensya ng Panginoon. Number 3 po, make first start with Jesus. Ano po yung una? Ang una po, alalahanin mo kung saan ka nahulog, kung saan nandun ka nadapa, at doon ka magsimula. Pangalawa, pagsisihan mo ang mga pagkakamali at bumalik ka sa iyong Panginoon, sa bahay ng iyong Ama. Pangatlo, make a fresh start with Jesus. Revelation chapter 2 verse 5, paragraph B. How to make a fresh start? Okay? Everything, sabi po rito mga kapatid, that we have right. Ano ba meron po tayo? Magsimula ka sa tamang kaisipan, tamang pamumuhay. A clean state of mind and a fresh start comes from God by ways of Jesus Christ. 1 Corinthians 10:1-30. 1 Corinthians chapter 1 verse 30. Diba? Paano ka magsisimula muli? Ano ba meron sa'yo? Pasimulan mo. Di po ba? Di ba minsan nakita tayo ng mga taong bulag? Sasabihin nila, bulag lang ako pero isipan ko, maayos pa. Ano ba meron tayo kapatid? Right after kayo napalayo, ano ba meron ka pa? Kung meron pang pananampalataya, kung meron ka pang natitirang pagmamahal sa Panginoon, sa church, kung meron pa natitirang pag-asa, gamitin po natin yan. Desire to have a fresh start, forgetting what is behind and focus on what is ahead. Isaiah 43 verse 18, the Bible says, forget the former things, do not dwell on the past. Di po ba? Huwag kang manahan doon sa mga dati. Ako'y gagawa ng mga bagong bagay. You see, God is doing new things. Do not dwell on the past. Past is past, mga kapatid. Huwag tayo mabuhay sa nakaraan. Ang nakaraan ay bahagi lang na ating naging karanasan, pero huwag tayo ma-explain ng ating nakaraan, kapatid. Laging may pag-asa, ang tao may buhay, mayroong pag-asa. The Bible says, I am making a way in the wilderness and stream in the wasteland. God will make a way for those people that for them it seems impossible. Wala pong imposible sa Panginoon. Kapatid, nawa sa mensahe po ito na ibigay ko po sa inyo, na ilagay ko po sa inyo, ay nakadama ulit tayo ng ating panunumbalik, ng ating lakas, ng ating pag-asa, ng ating pagmamahal sa Panginoon. God is waiting for us, kapatid. Mahal tayo ng Panginoon. So, muli, pagpalay po tayo ng Diyos sa hapong ito. Puri ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin. Lord, maraming salamat po sa paalala niyo po sa amin. Patungkol po, O Diyos, sa aming unang pag-ibig sa iyo, nung una kami nakakilala. Panginoon, nananalig po kami, Lord, na kami tutulungan niyo po sa aming mga kahinaan. Ayaw po namin mahirati sa ganitong kalagayan, O Diyos. Sinalong Panginoon, kung kami nagkasala, kami dapat magsisi, pagsisiyan ng mga kamalian namin sa buhay, at kami makapanumbalik po sa iyo. Tulungan niyo po, Panginoon, ang mga iglesia. Tulungan niyo po ang mga anak mo, O Diyos, na nakararanas ng panlalamig. Ang mga anak mo, Panginoon Lord God, na kung saan, O Diyos, hindi na po sila nakakadalo. Ang iba po ay mga nawala na po sa pagtitipon. Panginoon, ipaalala mo po muli sa kanila na mahal mo po sila, O God. Mahal mo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Diyos, magpagtagumpayan po namin. Ano po mga problema dumarating po sa amin? Ano po mga pagsubok dumarating po sa amin? Hindi po dapat ito mga bagay na maging dahilan para kayo mawala sa amin o mapalayo po kami sa iyo. Sinabi mo, Panginoon, alalahanin namin kung saan kami nahulog o nadapa, O Diyos. Ipaalala po sa amin, Panginoon. At magkaroon po kami ng totoong pagsisi, Panginoon Lord God, upang muli kami makatayo. Muli kami makapabalik sa iyo. Muli na namin madama, Panginoon, ang iyong presensya.
Muli namin madama, Panginoon, ang iyong protection po sa amin, ang iyong pagpapala sa amin, Panginoon, namin siya nang inagaw ng kaaway dahil sa mga pandaraya, Panginoon, sa aming mga kaisipan, sa aming mga puso. Panginoon, itayo po muli, Lord God, ang mga iglesia, Lord God, na kung saan, Panginoon, ay minsan binasak po ng kaaway. Panginoon, nananalig po kami, naniniwala po kami, O Diyos, na ikaw ang Diyos ng pagbabawi, O God. You are recovering us, Father God, Lord. Right now, Panginoon, you want the church, Panginoon, to be built up, Panginoon, na meron pong tinatawag po na strong conviction, Lord God, to follow you, to serve you once again, Panginoon. Lord, salamat po. I pray, Father God, kung meron man po sa amin na ngayon na kakaranas po ng ganitong karanasan ng panlalamig at paglayo, Panginoon, ipanubalik po muli ang nawalang pag-ibig po namin sa iyo. Ipaalala po sa amin, Panginoon, ang mga bagay na pansamantala ay mawawala, mauubos, O God. Ngunit ang pag-ibig mo ay magpakilanman. Ang pangako mo sa amin, Panginoon, na hindi mo kami iwan at pababayaan. Pagpalay mo, Diyos, O God, ang bawat iglesia, pagpalay, Panginoon, ang bawat pastor, mga manggagawa, kamanggagawa, Panginoon, na muli po namin maiayos ang aming relasyon po sa iyo, Panginoon. Manumbalik muli, Lord God, ang dati naming sigla, kung paano pa namin unang nakilala, kung paano ka namin tinanggap ng una, O Diyos, na meron po kaming kagalakan, tumalo ng gawain, maglingkod po sa iyo. Piling namin pag napakalapit po ninyo sa amin. Ngunit dahil po sa mga pagsubok, problema, dumarang sa aming buhay, mga pangyayari din namin gusto, Panginoon, na kung saan, Panginoon, unti-unti pong naago po ang aming attention po sa iyo. Patawad po, O God. Salamat po, Panginoon, na kahit nagkasalang tao, hinanap mo pa rin ang tao upang siya magsisi at manumbalik po sa iyo. At ang iyong pagpapatawad ay laan para sa amin, O God. Maraming salamat po, O Diyos, sapagkat, Panginoon, pinakitan po sa amin, tulad po isang kalagay po ng iglesia sa Efeso, alam mo ang aming mga pagpapagal, alam mo ang aming mga ginagawa, alam mo, Panginoon, ang mga pagtitiis, Panginoon, alam mo ang aming mga, Lord God, mga labors, Panginoon. Ngunit, you say one thing, Father God, I have one thing against you. You have left your first love. May that first love be filled again, once more, Panginoon, sa buhay po ng iyong mga anak, sa buhay po ng mga pastor, sa buhay po ng mga kamanggagawa, sa buhay po ng mga kapatiran, upang ang iglesia maging matatag, upang sa iyong pagbabalik, O Diyos, masumpungan mo kaming walang kapintasan. Salamat po, Panginoon. Muli, O Diyos, sa iko po binabalik ang pinakamata sa papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen, Amen, and Amen. Pagpalain po tayo, Panginoon.